This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang hapon mga kapatid, welcome muli sa ating episode. Ating pag-usapan ng Efeso chapter 6 verse 12. Ano ba yung spiritual battle natin? May mga araw sa buhay mo ba na hindi mo maintindihan kung bakit ang bigat-bigat ng iyong pakiramdam? Para bang wala namang nangyayaring masama pero ramdam mo ang pagod, takot o kalungkutan. Kapag ganito, kadalasan hindi katawan ng pagod. Hindi isip ang sugatan, kundi ang ating espiritu. Kaibigan, minsan ang pinakamatinding laban ay yung laban na hindi nakikita, hindi naririnig at hindi naintindihan ng iba. At kung minsan, kahit tayo mismo, hindi natin maintindihan o naintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman natin. Pero may isang katotohanan. Kapatid, hindi ka nag-iisa sa laban na yan. Ako nga pala si Brother Dave at sa episode na ito pag-uusapan natin ang spiritual battle. Ang tahimik ngunit totoong labanan na hinaharap natin bawat araw. Laban ng pagod, laban ng lungkot, laban ng pagsuko, laban ng takot, laban ng tukso at laban ng sarili. At higit sa lahat, paano tayo tutulungan ng Ama natin sa langit na maging matatag at payapa sa gitna ng hindi nakikitang giyera ng kaluluwa. Ang spiritual na battle o spiritual na labanan ay hindi palaging dramatiko. Hindi ito katulad ng mga pelikula na puro sigawan at lindol. Minsan ang tunay na labanan ay nangyayari habang tahimik kang nakaupo sa kwarto mo, habang umiiyak ka sa gabi. O sabi ni Elder Jeffrey R. Holland, kung minsan ang ating kalaban ay hindi tao, hindi sitwasyon, kundi ang ating sarili. Sarili nating takot at pagdududa. At dahil hindi ito nakikita, minsan akala natin wala tayong laban. Pero ang totoo, lahat tayo ay may spiritual na digmaan. Lahat tayo ay may pinagdadaanang hindi alam ng iba. Ngunit ang maganda, hindi tayo iniwan ng ating Panginoon sa laban na iyan. Binigyan niya tayo ng mga sandata, panalangin, pananampalataya at kapayapaan. May isang babae na matagal nang may dinadalang bigat. Araw-araw siyang pumapasok sa trabaho. Pero pag-uwi niya, umiiyak siya sa sobrang pagod. Hindi niya alam kung bakit parang laging may kulang. Laging sobra ang takot at laging mabigat ang pakiramdam. Isang gabi sinabi niya sa sarili, hindi ko na kaya. Pero sa mismong gabing iyon, binuksan niya ang Biblia at nagbasa siya. Nabasa niya sa Isaiah chapter 41 verse 10 at itong nakasulat, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo." Iyon ang unang gabi na nakatulog siyang may kapayapaan pagkatapos ng matagal na panahon. Doon niya na-realize hindi siya nadudurog dahil mahina siya. Nadudurog siya dahil matagal siyang lumaban ng mag-isa. Nang simulan niyang isama ang Diyos sa laban, hindi agad nawala ang bigat. Pero nagkaroon siya ng lakas. At ang lakas na iyon ay hindi galing sa kanya, kundi galing sa Diyos. Sabi nga sa Efeso chapter 6 verse 12, ito yung nakasulat po, sapagkat ang ating pakipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa kapangyarihan. Ibig sabihin, ang tunay na laban ay hindi laban sa tao, hindi laban sa sitwasyon, hindi laban sa problema, kundi laban sa puwersang sumisira sa ating espiritu. Ito yung takot, duda, galit, guilt, at pagkasira ng kapayapaan. Kaya sinabi sa atin ng Panginoon ang solusyon, magsuot kayo ng buong baluti ng Diyos, na ating mababasa to sa Efeso chapter 6 verse 11. Hindi sinabing bahagi lang, kundi buong baluti. Dahil kapag espiritual ang laban, espiritual na sandata ang kailangan. At isa sa pinakamalakas na sandata ay kapayapaan.
Sabi ni Elder Dieter F. Ortdorf, kapag ang puso ay payapa, hindi ito madaling pasukin ng kaaway. Naalala mo ba noong bata pa tayo? Kung gaano kasimple ang buhay. Walang gadgets, walang social media. Ang pinaka-battle natin noon ay kung paano manalo sa piko, tumbang preso, o makauwi bago dumilim dahil baka pagalitan. Pero kahit simple ang buhay, may mga pagkakataon na sinusubok tayo. Yung tipong may kaibigan na mga asar, may kapitbahay na hindi mo maintindihan, o may problema sa pamilya na hindi mo alam paano lalapitan. Noong mga panahong iyon, natututo tayong maniwala sa kabutihan. We'll learn to forgive quickly, to share kahit konti lang ang merienda, at kung matuto tayong tumakbo kay nanay o tatay kapag natakot. At minsan iniisip ko, sa spiritual battles natin ngayon, baka kailangan lang nating balikan yung simpleng paniniwala noon na may mas matanda, mas may alam, at mas makapangyarihang tutulong sa atin. Hindi tayo nag-iisa sa ating laban. Ang langit ay laging handang dumamay. Heavenly Father wants us to remember that every battle, small or big, matters to Him. Kahit yung simpleng discouragement, yung tahimik mong pag-iyak, yung pagod na hindi mo ma-explain, He sees it, nakikita niya, and He honors it. Isipin mo yung isang sundalo na pagod na. Tinanggal niya sandali ang helmet, nilagay ang espada at umupo sa gilid. Akala niya mag-isa siyang lumalaban, pero pagangat niya ng ulo, may Diyos na nakatayo sa tabi niya. Hawak ang shield, handang ipaglaban siya. Ganyan kamahal tayo ng ating Diyos. Ang lakas mula sa Diyos ay hindi lang para sa matinding sandali. Ito ay para sa araw-araw na laban na hindi natin nakikita at hindi nakikita ng iba. Mga kapatid, napakaganda ng ating lesson ngayon. Efeso chapter 6 verse 12. Magandang hapon po uli, no? Kung ating pag-uusapan at ating intindihin ang buhay natin, may mga laban talaga na minsan hindi naiintindihan ng tao. Kasi tayo nga sa sarili natin, hindi natin naiintindihan, di po ba? Pero sa sariling buhay ko, I want to share, no? Parati kong pinapa sa Diyos ang mga bagay na hindi ko na kaya. Na nakikita ko kung gaano makapangyarihan ang kanyang kamay na tulungan ako. Sa trabaho, pag nakikita ko, God, hindi ko na kaya. No? Maraming gawain, hindi ko alam kung saan ko isisingit to, kailan ko gagawin. And the comfort says, Dave, pahinga mo yung katawan mo. Isa lang yan. No? Pag yung motor mo nasira, pwede mong bilhan ng parts, aandar. Yung sarili mo hindi. Kailangan mo ng self-healing. Relax lang. No, pagod ka na, nagawa mo na yung part mo, I will do the rest. Yun yung parang assurance sa akin po ng ating Ama sa Langit. Dave, pahinga ka muna. Like for example, ngayon, after kong gumawa ng podcast, sabi ko, instead gagawa ako ng ibang trabaho, I will rest. At gagawin ko yun mamayang gabi. Kasi may gabi pa, pwede akong matulog, gigising ako ng 1 o'clock, gagawin ko uli. Hindi po ba? Kailangan alalahanin natin, mag-isa yung katawan natin. Pahinga natin. Pag hindi na kaya, wag nating i-push yung ating sarili. Kasi may hangganan po yung katawan natin, mortal po yung katawan natin. With the assurance of God, na alam natin na He will do the rest. No? Kasi sinasamo natin, nagsusumamo tayo sa ating Ama sa Langit na hanggang dito lang muna ako, God. Please help me. At paggising natin or makapag-relax tayo, gawa na ulit tayo. Makita natin, kailangan lang pala nating mag-intay at siya yung gagawa sa atin. No, past few months, nangyari sa akin or past few weeks, may mga taong nagko-contact sa akin, Sir, no, Dave, yung papilis mo dito, naayos mo na ba? Dave, tawag ka dito. Alam niyo po yun, hindi ko inakala yung mga taong ito tatawag sa akin, magchat-chat sa akin. Big sabihin nun dahil binibigay ko sa Diyos pag hindi ko na kaya. Yung spiritual battle kasi, tayo lang mismo makakaano nito eh. Di po ba?
pag sobrang busy natin, imagine natin next day ganun pa rin yan, next day ganun pa rin yan. Isang magandang halimbawa yung araw ng linggo, okay, sabi ng kasamahan namin sa bahay. Nang dumalaw ako doon sa place kung saan kami nagbebenta ng cart, nagbebenta sa karito namin yung mga paninda namin. Nakausap ako doon, vendor ng balot, katabi namin. Sabi niya, medyo mahina yung benta kahapon. Sabi ko, oo. Kasi yung Wednesday and Thursday. Sabi niya, ang malakas dito, magsimula ka ng Lunes, Martes, Merkules at Huwebes, medyo relax muna yung mga yung tag doon, yung pagbili mo ng capital, no? Ang sabi niya, Friday, Saturday and Sunday, yun yung malakas. Sabi ko, malakas yung Sunday. Sabi ko gano'n. Then kinausap ko yung kaibigan ko kasi nag-o-open sila every Sunday. Sabi ko, gusto kong mag-open ng Sunday. Malakas yung kita di po ba? Real talk to Sabi niya, ako nga, na-remind mo ako, Elder, sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, magko-close ako pag Sunday. Kasi ni-remind mo ako na hindi pala maganda pag mag-open ng Sunday kasi it's a Sabbath day. Tawa ako. Ngayon ka pa na konsensya, no? Kasi may plano ako mag-open pag Sunday. Tawa kami dalawa. Just a reminder ba na sabi ko, ilang months ka na nag-open ng ng pisonet mo. Kasi yung kanyang negosyo niya naman, yung piso wifi, piso net, ganun. Sabi ko sa kanya. Tapos pag nag-share ako sa'yo, bigla kang mag-close pag Sunday. Sabi ko sa kanya. So, just kidding aside, but totoo yung nangyari yun. Hindi ako nakapag-open ng Sunday. Di po ba? And maganda yung feeling ng Sunday to. Ilang Sunday na kasi yun hindi kami nag-open. Nang nabalitaan ko, sabi ko, opportunity to But I stick, sabi ko, and I talk to my wife, sabi niya, kailangan pa bang itanong yan? Sunday yan, mag-close tayo. Maganda yung feeling kasi sa 6 days, sa bahay, may gumagawa. Pagdating ng Sunday, kami-kami lang. Alam niyo yung nakakaramdam ako ng katahimikan. Walang gumagawa. Makapagpahinga kami. Alam niyo yun. So, spiritual battle for me, yun yung magandang example yung Sunday na minsan natatempt tayo kasi malaki yung kita. Wala namang nakakakita. Di ba? No one can see us. Malay nila. Bakit sila ba yung nagsastruggle? Tayo naman. Marami tayong pwedeng irason. Isa sa mga matinding rason, si brother ganito. Yung calling niya mataas pa, pero nag-open siya pag Sunday. May quote and quote tayo, di po ba? Pero pagbalikan natin yung sarili natin, oo, sige, quote ka ng quote yan, pero ano yung tamang gawin? Palagay mo. Huwag mo kong tanungin kasi you want me to justify yung mali mo. Di ba? Ganun tayo Nag-quote tayo ng mga excuses para we want yung kinakausap natin na may mga posisyon or may mga calling, gusto natin na ma-agree sila sa atin. And I said to myself, no, this is a spiritual battle within. Kasi yung katahimikan, imagine natin for 7 days, tuloy-tuloy yun. Walang pahinga. Nawawala yung katahimikan natin sa kaloob-loob natin. And din doon ko din naramdaman na ganito din yung gusto ng Diyos. Kailangan magsimula yung spiritual peace sa loob natin. Kasi yung laban na to, it is between good and evil, sa kabutihan at sa kasamaan. Pag parati mong pinupush yung sarili mo sa limit na parati kang busy, magiging busy ka buong buhay mo. Totoo yun. Pag pinupush mo yung sarili mo na maging mapayapa yung nararamdaman mo, yun yung makakamtan mo. Sabi nga ng Diyos, kung ano yung nilalaman ng desire ng puso mo, yun yung makakamtan mo. Kung yung kayamanan mo sa langit, then makakamtan mo yun. Kung kayamanan mo sa lupa, then makakamtan mo yun. You cannot serve, sabi ng Panginoon, 2 masters, dalawang master at the same time. Pwede kang mag-succeed sa isa at ma-fail sa isa. Mga kapatid, binibigay ng Diyos sa atin yung mga gusto natin sa buhay. Basta kabutihan lang. Hindi niya tayo pinapabayaan. Kanina, sira yung TV namin. Tapos sabi ko sa wife ko, sister, sabi ko, para na, yung parang bili ka ng bili sa Shopee, sabi ko sa kanya, sira yung TV natin. Siguro, kasi mahilig siya mangutang. Ako naman, if ever makapag-ipon, gusto ko makabili ako. Pero sa Pilipinas, di ba, alam naman natin, di ba? Kung pwedeng utangin. Andun kami, and then, nakatingin kami sa TV. So, kahapon, kami sa
inuutangan lang yung do exam, doon kami sa loob. Tapos kita ko yung naka white polo. Nakita ko yung isang member, sabi ko sa kanya, bakit ka nandito? Sabi ko sa kanya. Nagulat siya eh. Sabi niya, der, absensya na Sunday pa lang ngayon. Bumili kami ng rep kasi bukas may trabaho na ako. Taka niya, teka lang. Sinita mo ako, bakit ka nandito? Sabi niya sa akin, tawa ako ng tawa sa kanya. Inag ko lang siya gano'n, no? At katawa kami. So, hindi ko in-excuse yung self ko. I mean, that's bad habit. No? But anyway, so noon, kahapon, hindi na-release. Sabi ko, okay lang. Kasi para makapag-ano tayo ng Sunday, umuwi kami agad. And then, kanina, nakita kami uli, dito ka. Diba? Kasi Sunday, hindi na-release yung natin. Sabi ko sa isang member, no, na brother, hindi na tuloy yung natin dito, na-release yung item na kinuha natin. Kasi Sunday, sabi niya, nga, der. Tapos tawa kami ng tawa. Isang sulok, nagkwento ako sa kanya, sabi ko, alam niyo yung aircon namin, sabi ko sa kanya, hindi ako makatulog, sabi ko. Sabi niya, bakit? Kasi, dahil ba sa Dahil hindi malamig, sabi niya. Hindi. Dahil habang natutulog yung mga anak ko, sabi ko, iniisip ko, magkano kaya yung bill namin sa katapusan. Isang araw lang yun, pinapatay agad namin yung aircon. Kasi matanda na yung aircon namin, yung mga hindi pa inverter, sorry. And then, may nakita akong corner, we talk about sa malayo, yung puro aircon yun, yung mga ba yung tawag doon? Yung sa labas yung basta mga ganon, window type, itong isa pa, wall mount, mga ganon, no? Sabi ko, gusto ko sana magkaroon ng ganyan eh. Habang nag-aantay si Mrs., we talk about aircon, na nag-share naman siya ng mga ganito yung bilhin mo. Sabi ko, mayaman ka, may aircon kayo ha. Tapos tawa lang siya ng tawa kasi hindi, sabi niya kasi nagtatrabaho din ako. To take note to spiritual battle. Minsan, di natin nabibigyan ng yung bakit tayo nagtatrabaho, di ba? Para mabigyan natin ng kaginhawaan yung ating pamilya at sarili natin. So, Brother D, masama bang bumili ng aircon? Hindi. Kasi yung trabaho niya po, yung member na to, is online. And sabi niya, pag tanghali, napakainit, meron silang baby. And then, afford naman nilang mangutang. So, kita natin, So, umutang sila ng aircon na wall mount. Tama ba yun? Na nalagay sa wall. And, yung binabayaran nila every month is 900. Nagsisimula sila 9 o'clock in the morning at 4 o'clock in the afternoon. Tama ba? 9 o'clock in the evening hanggang kinabukasan na hanggang 4 o'clock. Pinapatay nila tapos 5 hours yun, i-on nila uli. So doon natin makikita kapatid yung pag-aalaga sa sarili. Di ba? Spiritual battle yun, no? So, ang tanong dito, ito na yung battle. If I'm going to buy yung aircon na yan o hindi. Kasi magdi-decide ako eh. So, pumunta ako dun sa corner kasi si Mrs., si sister, nagpa-process pa. Tanong ako ng tanong dun. Tapos, magaling mag-sell stock yung yung na nagbebenta. Present niya yung yung item, no? Sabi niya, sir, yung aircon, sabi ko, oo, kasi pag yung kaibigan ko, sabi niya 9,000 daw eh, yung installation. Pero dito, sir, ka na? Libre na ngayon. Aba, sabi kong ganun. Pero I prayed. Kasi battle to eh. If I'm going to buy or not. At sabi ko, nabubuhay naman kami pag walang aircon eh. Sanay kami sa electric fan. Pag mag-aircon kami sa bahay, masakit yung aming katawan sa umaga namin. Especially si sister, si Mrs. And sabi ko, wag na. Sabi ko kay sister, wag na tayong bumili kasi hindi naman natin kailangan ngayon. Hindi naman sobrang init sa lugar natin. Sabi ko sa kanya, makakapag-survive man naman tayo. Sabi ko sa kanya, unahan mo natin yung mga ibang mga pangangailangan. So, minsan, nakakaroon tayo ng spiritual battle sa mga choices din natin sa labas. So, walang pipigil sa atin kung ano yung gusto natin. No? Pero, kailangan na magkaroon tayo ng disiplina sa sarili natin. At, ganon din, depende. No? Depende yun sa pangangailangan. Bawa, kay sa side ni brother, may anak sila baby, and nagtatrabaho siya, parang isahan na lang, afford din nila, bumili sila. Sa amin naman na side, hindi naman masyadong mainit sa amin,
and sanay kami sa electric pan, so papor din sa amin. Ito say, in every na ginagawa natin para maiwasan natin yung spiritual battle, it is the choosing between good and evil. At tandaan natin yung bawat mga choice natin sa buhay, nakaka-apekto yun sa atin. And pagpahinga din tayo, no? Sabi nga sa nabasa natin dito na sa Efeso chapter 6 verse 12, may mga bagay na laban na hindi nakikita ng mata. Dito about war and awayan sa pamilya, kundi yung tayo mismo yung may laban sa sarili natin. Pag hindi natin maayos yon, mahirapan tayo na to face the real world. My dear brothers and sisters, maraming salamat po sa pagsama. December na. Merry Christmas sa lahat. Naway isipin natin yung panahon ng kapanganakan ng ating tagapagligtas sa buhay natin. Ako po'y masaya na ilang years na po tayo nagsasama-sama sa mga kapatid natin, no, sa mga nakikinig sa ating programa. Maraming salamat po. And more years to come sa atin, kasi ito po yung devotion ko sa Diyos na magbahagi at maglingkod sa kapwa ko. Maraming salamat, at ito yung lahat ng ito na pagpapala ng pasasalamat, no, at pagtitiwala, pagmamahal ay aking iniiwan sa pangalan ni Jesucristo. Amen.